Galit na si Pangulong Marcos. Pakinggan po ninyo ito. After na kanyang makita aktwal na inspeksyon sa Baliwag, Bulacan. Ghost project, bayad pero walang project. Pinagnakawan ang bansa, pinagnakawan ang ating Pangulo. Ito yung kanyang paliwanag at sagot sa harap ng media. I'm getting very angry. This is what's happening here. Hindi naman. Paano naman? Biruin mo, wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala kang makita. Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan, at saka mas magiging maayos hanggang irrigation, hanggang water supply, fresh water supply for household. Pero ito yung ginagawa nila talagang nakakapinsala ba sa mga local residents. So yes, no, I'm not disappointed. I'm angry. Sir, sa COA fraud audit of Bulacan projects, anong end goal nun, sir? Filing cases? Yes, if need be, of course. As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Hindi ba? In the meantime, we have to actually still build the flood control project. Sir, nationwide yung filing, no? I'm sorry? Nationwide po yung filing ng cases if need be. Well, no, it depends on what our findings will be. So there's a legal team working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of Public Works and of the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage, napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ng husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong, padalhan nyo kami ng picture, padalhan nyo kami ng video para alam namin kung ano yung sitwasyon dun sa inyo. Pupuntahan natin, kung hindi ako makapunta, pupuntahan ng mga engineer natin para makapag-report sila sa atin na mabuti. At malaman talaga natin kung ano nangyari sa pondo, sino nagwaldas ng pondo, paano nangyari yun na ibigay yung kontrata doon sa mga ganyang klaseng kontratista. So that's what we're going to proceed. Habang galing kami sa isang barangay, Suliban, medyo buko din, sir, yung may flood control. Hindi ba medyo weird na mga nasa buki rin yung mga flood control? Nasa? Buki, sir. Well, maraming Parang hindi naman kailangan. kahit sa design. Maraming style yan. Number one, yung sasabihin nila, gagawin nila na napakataas ang specifications. Sasabihin, kailangan ibaon yung pilings ng 8 meters. Sasabihin, dahil malaki ang tubig. Hindi naman totoo. Hindi naman malaki ang tubig doon. Hindi naman kailangan magkaroon ng flood control doon o maliit lang yung flood control. So ang gagawin nila yung tama. Pero ang charge nila sa gobyerno, malalim. So, isa yun. Ito, yung ganito, ghost project, kahit na nakakompleto, etc. I-report nila sa Public Works, kompleto, walang ginawa. Maraming teknik eh. Tapos siyempre, nakita ninyo doon sa kabilang bayan. Tama, yung simento, nipis-nipis. Sapak
ang nakita ko yung papunta rito, yung asphalt overlay. Sira-sira. Kaya patitignan ko rin yun. Dahil ang nipis-nipis ng asphalt overlay, hindi nga kami maka-drive sa kanan dahil bako-bako. Kailangan namin lumipat sa kaliwa dahil sira-sira talaga, sira na yung kalsada. Sige, salamat. Grabe oh. Mabait lang ang Pangulo pero grabe ho yung nangyari yan. Ako, ramdam na ramdam ko po yung nakakasama ng loob talaga. Grabe. Walang awa sa gobyerno, sa taong bayan na mga namamatay, nawawala ng property dahil sa flooding. Ayan, hindi ho fake news yan. Pangulo yan. Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang biktima ng lubak-lubak na kalye, biktima ng kawalan ng project o ghost project, pero bayad. Grabe, ano? Anong mangyayari sa bayan natin pagka ganito? Kaya ako laging iisa ko ang sinasabi ko. Death penalty, parusang bitay, ang tanging solusyon para matakot sila. Mr. President, pasintabi na po. Ipag-utos mo na at gawin mo na sa natitirang termino mo at nang may maiwan kang matinding laban. Gumawa na po kayo ng parusang bitay. Ang hindi sasang-ayon sa parusang bitay ng mga congressman at senador, baka sila yung involved sa korupsyon. Baka sila yung may kinalaman sa insertion. Wala eh. Ang hirap-hirap po ng buhay at saka ang dami hong namamatay ng walang kalaban-laban tapos ganyan pala. Ayan. Actually, hindi na kailangan ng investigasyon dyan, Mr. President. Kasuhan mo na at hulihin mo na. Although sabi mo gumagalaw ang legal department. Kasi itong mga ito, maraming pera yan. Bilyon-bilyon ang nanakaw ng mga yan. Lahat ng klaseng paraan at kukuha ng magagaling na abogado para ipagtanggol ang kailang sarili. This time, state of emergency, Mr. President, ang gawin mo. Arestuhin na. Ipakulong ang lahat ng ito. Pasintabi na po, Mr. President. Kasi hindi makukuha sa interview, hindi makukuha sa press release, hindi makukuha sa expose yung mga ito. Pero tama lang. Gawin mo yung mga expose na ito para magkaroon ng basihan. State of emergency, Mr. President. Gawin mo na at ipahuli mo. Nasa iyo na ang pangalan ng politiko. Nasa iyo na ang pangalan ng public works official. Nasa iyo na ang listahan ng mga kontraktor. Mag-aalisan yan, magtataguan yan. Yung kanilang kinurakot, itatago yan. Bago mahuli ang lahat, ipahuli mo na, Mr. President. Kamay na bakal ang kailangan sa mga nagnanakaw sa pera ng mamamayang Pilipino. Nakakagalit ang nangyayari. Mr. President, sinimulan mo ito, tapusin mo. Sinimulan mo ito, sampulan mo ang lahat ng sangkot dito para magkaroon ng closure kahit papaano sa ilalim ng iyong administrasyon. Please like and share, subscribe and follow.